Ibalik mo yung titulo. Kalokohan mo. Nakakasama po ng loob talaga ginawa niya. Ano yung sinasabing mo, lukarit? Sa bawat alitan, may gustong hatiin. Lupa, responsibilidad at minsan damdamin. Hati sa pamilya. Isang titulo ng lupa ang pinag-aagawan ng magkakapatid. Ang isa, ikinulateral ang titulo sa ospital. Ang iba, gustong tubusin para pagpartehan na ang ari-arian. Pero kapalit daw ng pagtubos, ay dapat kalimutan ang hati ng isa sa kanila. Ang magkakapatid, maghaharap sa face to face to face to face. Hati sa espasyo pero hindi sa panganib. Magkapitbahay, 10 taon nang hindi magkasundo. Posteng may delikadong kuryente, posong sagabal at daanang inaangkin. Lahat pinag-aawayan. Sa isyu ng poste, sino ang dapat managot sa delikadong kawad? Ang usapin ng hatian ng espasyo, serbisyo at responsibilidad. Wawakasan at aaksyonan sa Cayetano Aksyon Agad. Hati sa buhay at pag-awit. Isang multi-talented concert artist ang ating makakausap. Paano niya hinahati ang oras, damdamin at dedikasyon sa dami ng papel na ginagampanan on and off the stage. Alamin, Saba at Boy Abunda. At hati sa swerte at saya. Sino ang makakahati ng saya at papremyo ngayong gabi? Subukan ang galing at swerte sa Alan Via Pick. Lahat ng yan ngayong gabi sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Pagsyon noon ni kumpanyero, itutuloy natin ngayon. Payong kapatid, ang aming hatid, ibahagi ang biyaya at saya. Cayetano in Action with Boy Abunda. CIA with the A, CIA with the A, CIA with the A. 1, 5, 4, 3. Narito po tayo sa Tanong ng Pilipino, kung saan ay sinasagot po natin ang mga katanungan ng ating mga kababayan mula sa iba't ibang parte ng mundo. Handa na ba tayo? Attorney Raffy, Attorney Marian, Attorney Mark. Handang-handa na, Tito Maraming Boy. nag-aabang dito dahil sabi nila, ang mga katanungan na yan ay nararanasan ng marami nating mga kababayan. So narito po ang unang tanong ng Pilipino mula kay Gia Songko ng Rojas District. Sabi ni Gia, kakasal na sana kami ng boyfriend ko pero bigla siyang nakabuntis ng ibang babae. Grabe naman ito. Nangyayari ito. Nakapag-down payment na po kami sa mga wedding suppliers. Pwede ko bang i-refund yung share ko at hindi na ibalik sa kanya ang parte niya? First of all, I'm so sorry sa what happened to you. This is not a it's not a rare thing to happen. A very common, hindi man very common, pero alam natin na nangyayari yan. So, sa tanong na kung pwede bang ma-refund yung nabayad na nila sa mga suppliers, syempre titingnan natin yung kontrata nila, no? Kung may cancellation, may non-refundable provisions ba yung kontrata nila sa mga suppliers. Halimbawa, walang naka-specify sa kontrata. So kung wala, syempre wala na tayong magagawa, no? You can't refund it anymore. Pero may recourse ka. Pwede mo kong kasuhan si unfaithful man. Si Guy, okay. Kasi sa batas natin, no, hindi kinikilala ng batas natin yung breach of promise to marry. So, nangako ka, pakasalan kita, hindi natuloy. For whatever reason. Hindi yun actionable. Pero, since na may nagastos na kayo, may actual cost na yung preparations, tapos hindi lang pala matutuloy because of his actions, pwede mo siyang isue for damages for those. At doon ka makakakuha ng refund. Yes, Ika nga. sa kanya, sa nagkamaling partido. Narito naman ang pangalawa nating tanong ng Pilipino. Mula kay Luis C. Mula naman sa Santa Mesa, Manila po. Bagong graduate ako at first job ko itong trabaho ko ngayon. Totoo bang wala akong karapatang magsumbong sa DOLE kung hindi pa ako regular? So, hindi po totoo na porke hindi kayo regular, hindi na kayo pwedeng magsumbong sa DOLE. Ano po? Kasi, para mas malinaw lang po, Tito Boy, lahat ng manggagawa, whether regular or hindi regular, may mga karapatang protektado po ng ating batas, no?
isa sa mga karapatan na to, of course, yung tamang pagpapasweldo, karapatan yon. Or dapat po nababayaran sila ng OT. Or hindi po sila pwedeng ma-discrimina or mahara sa kanila pong trabaho. Or pwede rin pong pumasok na dapat safe and healthy yung working environment nila, no? So, pag ganun po, hindi po ibig sabihin na bagong graduate, hindi pa regular, hindi na sila protektado ng batas at wala silang magagawa. So, pwedeng magsumbong sa DOLE. Maraming salamat, Atty. Marian. So, klaro po ang sinasabi natin dito. Ngayon ko lang naiintindihan ito ng malinaw na hindi ka kinakailangan regular para ikay magsumbong kung ikay hindi tinatrato ng maayos kung saan ka man nagtatrabaho. Ang ating pangatlong katanungan po, mula naman kay Jayco Katipon, Fairview ng Quezon City, na sobra po ng 0 ang bayad ko sa tubig namin kasi nag-online payment po ako. Naku, nangyayari ho ito. Naging 5,400. So, 540, nadagdagan ng isang 0. Nung kinausap ko po, sabi bawal i-refund. Ibabawas na lamang daw sa susunod na billing ko. Legal ba ito? Tito Boy, hindi siya legal. Good news, pwede mo bawiin, may karapatan kang bawiin. May tinatawag tayong principle of unjust enrichment. So dito sa prinsipyong ito, unjust enrichment, ibig sabihin, ang isang tao rich o yumaman nang walang basihan sa batas. At ito ay gumagana tuwing may mga sitwasyon na may equity ang pinag-uusapan o yung parang pantay na imbalance. May imbalance sa situation. So kagaya nito, nagkamali ka ng bayad, 540 lang dapat ang matanggap nila, naging 5,400. more than 5,000, dapat may balik sa iyo yung 5,000 kasi lugi ka naman doon. Okay. At wala naman din silang karapatan pang singilin ka doon sa 5,000. Maraming salamat, Rafi, Mark at Marian, mga attorney na tumutulong sa ating sagutin ang mga tanong ng Pilipino. At kayo po, kung meron ho kayong mga katanungan, mag-message lamang po kayo ng inyong mga katanungan doon sa aming comment section sa ating social media accounts. O di kaya pwede ho naman kayo mag-video, di ba? Mag-selfie or ask somebody to take a video habang sinasabi niyo po ang inyong katanungan. Dahil ang tanong ng Pilipino, sagot ng Cayetano in Action. Kasama po natin ngayon si Nanay Julita. Nanay Julita, magandang gabi po sa inyo. Gabi po, Tito Boy. Kumusta po kayo? Ito po, medyo malungkot po. Ano po ang inyong problema? Ano po ang inyong nirereklamo? Yung pong titulo po ng magulang po namin. Niram lang po ng kapatid ko. Tapos po, nung nalaman nga po niya na kinulateral po yun ng isa kong kapatid, para pong nainggit siya. Hiniram din po niya. Pero nung kinulateral naman po yun ng kapatid ko, buhay pa po tatay ko. May basbas po niya. Kasi nga po may business po yung kapatid ko. Bakit po hiniram ni Nanay Susana yung titulo? Sabi po niya, iramin lang daw po niya. Pase-xerox lang daw po niya. At ibabalik din daw po ng hapon. Nung pagkatapos po noon, hindi na po niya binalik. Ano ang nangyari po sa titulo? Kinulateral po niya. Nung na-hospital po siya. Ang ibig sabihin po ay iniwan yung titulo na parang pambayad Opo. nung siya ay nagkasakit sa ospital. Pagkatapos, ano po ang nangyari? Tapos nga po, nito nga po, nung nalaman na nga po namin na kinulateral po niya, talaga pong pinarangay ko na po siya para po makuha namin yung titulo. Ayaw po niya ibigay. Hanggang sa kami pong mga kapatid ko, nagpanik na po. Siyempre po, kinulateral, hindi po namin alam. Nalaman na lang po namin nung sa kapitbahay po niya. Sinabi po sa amin na kinulateral niya. Pero kasi nanay, parang mas malalim pa ang hidwaan dahil may naririnig akong mga kwento na si Nanay Susana, ang kanyang pakiramdam para siyang hindi niyo kapatid. Ay, hindi po. Hindi po ko, Tito Boy. Kakaputawang po namin sa kanya. Close Parang- po siya sa amin nun, Tito Boy. Close pala. Opo. Hindi siya yung black sheep ng pamilya. Ngayon na lang po. Namatay po ang ng mga magulang namin, di po namin nakita pagmumukhaan yan. Itong lupang ito po ay nasaan? Nasa Matimbo po sa... Sa Malolos? Opo.
238 square meter po. At ito'y paghati-hatian. Paghahati-hatian po namin 8 magkakapatid. Oo, kasi yung mga pumanaw na ay may mga anak. Opo. May nakatira ngayon doon. Kami po, Naroon kayo. andun pa po kami 5 magkakapatid. Pero si Nanay Susana, naroon din ba? Ala po, nandun, malayo po siya sa amin, sa Bangkal po siya. Dito sa- kabahay po ng NHA. Sa Bangkal. Bangkal po, Malolos din po siya. Sa Malolos Opo. din. Nakikinig siya ngayon sa ating pag-uusap. Opo. Ano ang nais mong sabihin kay Nanay Susana? Ayun lang po, yung ibalik lang po niya ang titulo namin para po mapaghati-hati. Ang gusto po kasi niyang mangyari, pasuklian yung titulo niya, yung lupa niya po, gusto niya, nakatira pa po doon ang anak niya. Ayaw, wag daw pong paalisin doon. Sinungaling ka. Nakakahiya ka. Ang sukat lang po ng 8 naming magkakapatid po, ang sukat lang po, tigta 30 square meter lang po. Sa amin pong 8 yun. Nung pong pinasusukatan nga po namin yun, ang unang hinihingi nga po sa amin, yung pong pinaka-title, mother title po. Palibasa nga po na sa kanya, kaya po tumagal at tumagal, hindi na po namin napasukatan. Nung nag-amilya po, dumating po yung amilyar ng lupa namin, nagkakahalaga po ng 33,000. Nung siya po hinihinga namin, ang sagot po sa amin, ikapakialam ko dyan, ikaw nakatira dyan. Hindi po ba kayo nakatira dyan? Hindi kayo ang magpalo, kayo ang magbayad. Tapos meron bang pera na kailangan na pang-bail? Sa ospital nga po, hindi po rin namin makuha kasi nga po, may nagbayad na daw po. Ang running bill daw po niya, 55,000. So ngayon po, ang nabayaran lang po yung 25,000, di may 30K pa po. Tinanong po namin sa ospital kung sino nagbayad sa mga kapatid ko ng 30K para po makuha namin yung titulo. Ang sabi po niya sa akin, hindi mo makukuha yun, wala akong promissory note, sabi niya. So ibig sabihin ngayon, yung bill bill ng Nanay Susana sa ospital ay nabayaran na lahat? Sabi po nung cashier, nung pinuntahan Ay, hindi po naman namin. siguro pwede magsinungaling ang ospital. Opo. Pero ang titulo naroon pa rin dahil ang pwedeng kumuha lamang noon Siya lang po. ay si Nanay Susana. Siya lang po. Kailangan daw po bayaran mo na yung 30K. Pero ang sabi daw po ng doktora sa kanya, may nagbayad daw po isa sa mga kapatid ko. Sa Ng magkano? 30K. 30K Ng 30K? po. Opo. So, nabayaran na? Opo, sabi po nung doktora. Okay. Kaya po hanggang ngayon nga po nung kinukuha po namin, hindi nga daw po namin makukuha yun ng wala daw pong promissory note ng Susana at saka daw po yung ID niya na senior. Kung sino daw po yung nagbenta ng lupa sa ospital, yun daw di po ang kukuha. Kaya nga po tinanong ko po lahat ng mga kapatid ko kung sino po nagbayad ng 30K pa at bakit hindi pa namin nakukuha yung titulo. Okay. Ayaw po sabihin, ala po sa mga kapatid ko ang magbabayad nun dahil mahirap lang po kami. Opo. Kaya po ngayon, yung pong titulo nga po, nasa ospital pa po. Kasana, kung ano man yung nagawa mo na yan, ibalik mo yung titulo. Kasi hindi naman sa'yo yan, hindi naman sa'yo iniwan yan ng magulang natin Kalokohan mo. Ang nais lang namin, maibalik mo yung titulo. Ano yung sinasabi mo, lukarit? Nakakasama po ng loob talaga ginawa niya. Nararamdaman ho kita, sana'y mabigyan ng resolusyon ang problemang ito. Salamat po. Sinasabi po ni Nanay Susana, the only time lang daw po na kumbaga ginalaw ni Nanay Susana yung titulo ay para sa pagpapa-ospital niya. Pero doon sa point na nasa ospital pa hanggang ngayon at may nagbayad, doon ako nakukonfuse Actually, nakakapagtaka yun, Tito Boy, kasi hindi rin pwedeng makialam ang ospital sa ganung bagay, lalo't may pinirmahan siyang waiver, di ba? So, bakit hino-hold, bayad naman na yung balancing natitira at ayaw daw ibigay sa kanya? So, Ayaw ang ibigay kay Nanay Susana. Nanay Opo, kay Susana Nanay din po. Susana. Okay. Opo. So, parang ospital na but who paid for the remaining balance? Yun po yung question ni Nanay Susana na hindi niya na alam kung sinong Yun nga nagbayad. po. Sabi ng ospital, yung pamangkin daw. Pero ayaw pangalanan kung sino Walang yung... pangalan. Why doesn't she get it? Dala niya po yung promissory, meron din siyang ID, pero ayaw pa rin ibigay sa kanya dahil ang sinasabi naman daw po ng ospital, kailangan pa rin bayaran yung balanse. Yung balanse. Pero may nagsasabi nga po sa ospital na Yung cashier daw. bayad Yun na. nga po, bayad na. Okay. Tingnan natin. Maraming salamat. Salamat. Okay. Thank you. Magandang gabi po, Nanay Susana. Narinig niyo po yung salaysay ng inyong kapatid na si Nanay Julita. Ano po ang sagot niyo? Yung po ang totoo lang, kaya po na
kinuha ko sa kanila yon dahil po kung nabubuhay lang po yung asawa ng kapatid kong bunsong lalaki, yun po ang nagsasabi sa akin, nagsusumbong na kung ilang beses nilang isinanla ang lupa. Tanda mo na, sinungaling ka pa, wala kang pinag-aralan. Ngayon, nung pong malaman ko uli na nagsumbong tong hipag ko na isasanla na naman at aalis yung anak ng kapatid ko abroad, kailangan ng pera, doon ko po naisipan na kunin na yung titulo sa kanila. Hiniram ko po, hindi ko na po talaga ibinalik. Ang bala ko nga po talaga, pasukatan niyon. Yung lupa na yun para mailagay na sa pangalan namin. Namatay na po yung kumpare kong tutulong sana sa akin. Kaya hindi po natuloy. Ngayon, yung manugang ko, ginawa na rin po yun. Nilagyan kami ng mga pangapangalan, pinapipirmahan sa kanila at ibibigay nga dun sa amo niyang judge para mapaghiwa-hiwalay kami, ayaw nilang pumirma. Bakit daw? Ewan ko po sa kanila. Yung kwento na kayo'y gumamit ng titulo para pambayad sa ospital, ano po ang inyong bersyon ng kwentong ito? Hindi ko po balak na isanla po, equilateral. Nagkasakit po nga ako ng kamuntik na nga po ako mamatay. Wala naman pong tumulong sa akin, isa mang mga anak ko para makabayad. Yung pong senior citizen ko, tsaka po yung PhilHealth ko, pinasok ko para makabawas dahil 55,000 ang hinihingi sa ospital. Ngayon po, nung anong ganyan, nabawasan. Magkano ang natira po? Bali po 30 yun dahil kasama yung gamot ko. Paglabas ko pong ganyan, sabi nung ospital, nung bumalik po ako, inaalam ko nga po yung titulo kung nandun nga po. Sabi ko, yung baka akong titulo ay nasaan dahil darating na nga po yung guarantee letter na manggagaling sa PCSO. Sabi nung isa, yung lalaking isang tao doon na tauhan din doon sa cashier. Di ba tinubos na yun? Sabi ko, sino ang tumubos? Hindi namin kilala. Nagpakilala lang na pamangkin daw ninyo, anak ng kapatid mo. Nasaan ka akong titulo? Nandun po kay ate. Kunin mo nga kako, talaga pong tingnan ko nandoon nga. Di ka kukunin ko na, binayaran na pala. Hindi sabi ni ate, bayaran mo muna yung balance mong 27,000 para ibigay doon sa taong nagbayad nung titulo. Oh, okay. So hanggang ngayon hindi niyo po alam kung sino itong tao na nagbayad ng 27,000. Hindi 30,000, 27,000. Hindi ko nga po alam. Ibinigay ba ang titulong ito Hindi doon po. nasa ospital? Opo, nasa Sino si ospital. ate? Si ate ay may-ari ng ospital? Opo, asawa po ni Doc Romel. Pero sabi nila hindi ka raw dumating nung burol ng iyong ina? Sinungalingan po. Ako nga po ang unang-unang dumating doon. Pumunta kayo doon sa lugar namin, makikita mo, malalaki ang bahay nila. Doon sa binibigay nila sa aking lupa na tinira ng kong panganay. 10 taon lang po yata doon nakatira yung anak ko. Pero yung buwis ng lupa, napakalaki ng talaga. Pinabayaan nila, sila nakatira doon. Tapos akong iniipit nilang magbigay naman daw ako. Ba't ako magbibigay? Kayo nakatira, kayo nakikinabang, bayaran ninyo. Hindi raw kayo nag-ambag doon sa amilyar. Ano naman po ang iaambag ko? Alam naman nila ang buhay ko. Ang mga anak ko ganun din, wala rin. Kaya sabi ko, kayo ang meron, kayo magpaluwal. Ayaw nila. Wala ka na ikang parte pagka binayaran namin yun. Pare-pareho naman pong hindi amin yun. Sa nanay at tatay pa rin namin yun. Sinungaling po niyan. Pinabarangay ako 3 beses, inaaway ako. Yung huli-huli, nakakahiya doon sa barangay namin. Pumunta kami doon. Siya ako nagtatatalak na ron. At sinasabihan niya pa akong yan eh. Walang isip yan eh, matanda. Ano salita ng mga tao ron sa barangay? Kapatid mo ba yun? Sabi ko, sino matanda sa inyo? Ako. Ba't di ka ginagalang? Walang iya nga po. Sinugod pa ako sa bahay niya na doon nagtatalak, pinagsisigawan, magnanakaw ako. Ninakaw ko rin titulo. Walang iyaw yan, kapatid ko nga napakasinungaling. Anong solusyon po ang nakikita niyo? Yan titulo na yan, pag natubos natin, hindi ko sa kanya ibibigay. Tumawag po yung kapatid kong isa na sinundan niya. Huwag ko raw pong ibigay sa kanya yung titulo. Tingnan nyo, di ba pinag-aagawan?
Pati ko yung isang lalaki kong kapatid na sumunod sa akin, ganun din ang gusto. Nag-aaway-away sila. Dahil dun sa titulo na yun, dapat daw siya naghahawak. Ang hinihingi ko po sa kanila noon, pinasusuklian ko, bigyan na lang nila ako ng 50,000. Ayaw nila, ang mahal daw, ganito, ganon, 20 lang daw. Hindi ka ako ganon. 50,000 tapos ibinibigay mo na yung iyong lupa sa kanila. Ibibigay ko na yung lupa. Hindi natitira doon ang iyong anak kasi ang iyong anak ang natira doon ngayon. Opo, mga buwisit po sila. Pero ang katakataka ay sino ang nagbayad? Kung totoo Yun na may nga po, nagbayad, pinagtataka ko. at bakit hindi maibigay sa iyo kung bayad na nga? Bayaran ko raw muna po. Uli. Bayaran yung nagbayad. O, yung balance para maibayad nila dun sa taong. Kaya nga, oo. At saka mo makukuha. Opo. Pero hindi nila masabi kung sino ang nagbayad. Opo. Ang amin dito sa Cayetano in Action ay humanap ng iba't ibang solusyon para ito'y mabigyang linaw mamaya sa inyong paghaharap. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa amin dito. Opo. Mystery sa akin, yung nagbayad. Oo. Pero alam, hindi ko talaga alam, sila Kuya Alan, saka ng ating mga abogado, makakapagsabi sa atin, sa ganitong setup ba, sino ang may karapatan humawak ng titulo? I mean, yun ang interesado ako mamaya marinig. So abangan ho natin mamaya kung saan mapupunta po ang pag-uusap na ito pag humarap na sila kay Kuya Alan at sa ating mga abogado. Dito lamang po sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Narito na po tayo sa harapan sa Face to Face. Ang nagrereklamo po si Nanay Julita. Welcome po. Ang kanyang inirereklamo po ang kanyang kapatid na si Nanay Juliana. Ito. Ate Julita, Ate Susana, parating nakakalungkot po kapag pamilya ang meron na hindi pinagkakasunduan at lalo po pag lumalalim. Gusto kong bigay yung summary kung anong karapatan ninyo. Pag kayo'y may minana and 8 kayong magkapatid, yung titulo na yon, so halimbawa, ito yung titulo na yon, nandun yung may-ari, yung parents nyo, nandun yung descriptions. Yung titulo na yon ay nagsasabi sa buong mundo na itong lupa na to, ito may-ari. But since wala na sila sa mundong ito, ang may-ari na yan, habang hindi pa nahahati-hati, yung estate ng inyong parents. So, ang question ngayon, anong karapatan ng bawat isa sa inyo? Ang karapatan ng bawat isa sa inyo ay as co-owners. 1/8 of the property. Madaling sabihin, 240 divided by 8, di ba, is 30 square meters each. But hindi rin ganun ka-accurate yon. Bakit? So kung ito po ay kalye, ito property nyo, syempre lahat ng katabi ng kalye ay mas mahal kaso sa nandito sa loob. So katulad ngayon, may mga bahay kayo. So medyo komplikado din yon. Kasi kung dito yung akin, and it's 30 square meters, pero dito yung sa kapatid ko at 30 square meters din, siyempre sasabihin ko dito sa likod, dapat mas malaki sa akin ng konti. Kasi pag binenta mo yung sa'yo, mas mahal dahil nandun. Kung walang nakatayo doon, mas madali kasing ibenta mo na lang lahat, tapos divided by 8. Number 1, ang good news, klaro ang karapatan ng bawat isa sa inyo na 1/8. At narinig ko rin sa inyo. Kasi meron din tayo naging guest na sabi, patay na naman yung kapatid namin so wala na silang hati. Hindi po. May right of representation ang anak naman nila. Totoo po diba? yun. Yung anak naman. So yun ang maganda sa inyo. Hindi nyo naman pinagkakait sa inyong mga kapatid na nauna na may karapatan yung mga anak nila. Okay. The second good news is, hindi po ganun kahirap makuha yung titulo. Bakit? Actually po, si Senator Pia, and shout out dahil namimiss ka na namin dito sa Cayetano in Action with Boy Abunda, siya po ang nag-sponsor ng Republic Act 9439, which is the Anti-Hospital Detention Law. Kasi matagal siya naging chairperson ng Health Committee. Hindi pwedeng ang sabihin ng ospital, hindi ka pwede umalis ng ospital hanggang fully paid ka na. Kasi lumalaki yung bill. On the other hand, kung ang pasyente ay pwedeng labas-pasok lang sa ospital na walang regulasyon, ang mga private hospital malulugi, magsasara, lalo tayong magkakaroon ng crisis.
So ang naging sa batas, Kuya Boy, may promissory note ka, tapos either may collateral na kasama or may magga-guarantee, nakatanggap-tanggap. Ngayon, pag yung titulo ay wala sa pangalan mo pero part owner ka doon, I don't wanna speculate. Having said that, syempre, di ba, yung ospital, gusto mo naman palabasin yung pasyente, ikaw naman, gusto mo makalabas, ibibigay mo yon. But actually, pwede niyong i-demand na isoli sa inyo kasi ang claim niya lang sa titulo, yung share lang ni Ate Susana. Hindi naman natin pinag-uusapan milyon o daan-daan libo. So yung po ay isang tabi natin kasi tutulong at tutulong naman kami, lalo kung para sa may sakit. Having said that, hindi titigil ang inyong alitan Opo. hanggang hindi nyo talaga Nakukuha. mahati-hati. Okay. Ito problema, hindi nyo naman binibenta ng buo yung lupa. So pag hinati-hati nyo, papa-appraise pa, hindi mura din yon yung appraisal, anong part, di ba? So ang pinakamadali po dyan, kung klaro naman magkano yung halaga ng buong lupa, nagkakasundo ba kayo ngayon kung magkano yung halaga per square meter doon? Hindi po. Nung pasusukat po namin yan, ang halaga lang po ng pagpapagawa at pagpapasukat po ng titulo, 8,000. Ngayon po, nito pong mga nakaraan, nung kinukuha nga po namin sa kanya, ayaw nga po niyang ibigay, umabot na po ng tigi 18,000 bawat isa po sa amin. Okay. Kasi ang mas madali doon, bayaran nyo na lang siya sa parte niya. Ang question lang kasi, magkakasundo ba kayo? Kasi ang madidemand mo lang sa kala at Susana, hanggang dun sa halaga. Opo. So halimbawa, para lang madali yung math, kung 240 square, gawin natin 10,000 para madali. So kung 10,000 per square, 2.4 million yon. Pag divided by 8, tig 300,000 kayo. So kung yung hinihingi niya, bayaran mo ako ganyan, pasok sa 300,000, walang problema. Pero pag ang hinihingi mo ay mahigit 300,000, itubusin mo, ay hindi pwede ho. So, syempre, ang next problema, saan nyo kukunin yung pambayad doon? Sir, ito po nga ang napag-usapan. Sabi nga po niya, suklian na lang daw po namin at ibigay namin yung 30,000 sa kanya. Kaso po, paano po namin ibibigay yon kung nasa hospital nga po yung titulo? Ito ang solusyon doon, no? Ang solusyon doon, may mamamagitan. So, pwedeng yung kapitan, pwedeng lupon, pwede rin kami. At saka may mystery taga-tubos kayo, di ba? May nagbigay ng pera. Pero hindi pwede ibigay ni Doc o administrador ng ospital sa iba yung titulo. Di ba? Kasi ikaw ang nagbigay. Having said that, dahil buhay ka pa, Ate Susana, ikaw kakausap sa mga anak mo, hindi sila makikialam. Kasi may anak ka daw doon nakatira, di ba? Opo, yung kong panganay. Kasi siyempre, kung mabenta mo yung share mo, aalis siya doon. Opo. Di ba? Pero doon sa mga kapatid mo na wala na, yung anak nila ang magre-represent. Opo, may asawa, diba? may mga asawa po sila. Maraming posible na gawin natin para maayos nating ito. Ngayon ho na alam nyo nang may karapatan naman siya isanla, Opo, alam pero naman yung po share namin niya yun, lang, sir. Alam medyo naman gumaan po ba yung loob nyo? Or... Gaga nga po yun, sir. Kasi nga po, may kapatid po namin siya kaya po may share siya dun Kaya nga lang po hindi po niya pinaalam sa amin. Maiilit na po lupa namin, wala pa po kaming alam. Kasi nga po hindi niya sinasabi. Maiilit. Siguro yung pangamba po nyo na yan na ano yung lupa, marimata, ganyan. Parang hindi naman po siya mangyayari kasi sabi nga po ni Kuya Alan, kung ano man yung ma-foreclose doon, bahagi niya lang po yun. Parte niya lang. Opo, totoo po yun. May nagsabi na po yun. Hindi naman po nakanganib yung share nyo doon sa lupa na yun. Kaya hindi pa kayo makapag-usap kasi wala nga yung titulo sa inyo, no? So, opo, ala po. Assuming po na makuha natin yon, yung mga kondisyon po ba na bigay ni Ate Susana, kaya nyo pong tanggapin? Ang gusto po kasi niyang mangyari, nasa kanya na pera, ang anak niya doon pa rin nakatira. Sinabi ko ba sa'yo yun? Hindi ko Sinabi mo yun. Sinabi mo yun. Sinukarit ka pala talaga, Sinungaling ka. Hindi ako sinungaling. Ikaw ang matandang, wala kang pinagkatandaan Wala akong sinabi. Ikaw ang sinungaling. If you can find it in your heart na kahit may away, may respeto pa rin. Diba? So yun lang sa mga magkakapatid, ate pa rin naman siya. Klaro naman yung mga karapatan niyo. Kaya tingin ko masosolve natin to kung mag-a-agree kayo dun sa amount at yun ang una natin kailangan gawin. At aaralin natin, sabi ko nga hindi nagtatapos dito, meron tayong mga abogado, andyan si Kuya Larry, at alamin natin yung
fair market value noong lupa, i-compute kung magkano ho talagang halaga. Kasi para sa akin, habang nakikinig ako sa diskusyon, doon yung doon magsisimula. Pag nalaman kung magkano ang halaga ng bawat parte. Nanay Julita, Nanay Susana, patuloy ho na sasamahan kayo ng Cayetano in Action para matulungan ho kayo. Dahil yung ospital, sabi nga ni Kuya Alan, isantabi muna natin yon. Pero misteryoso din sa amin yung sino nga ba talagang nagbayad? Yun nga. Bakit hindi natin malaman kung sino siya? Para maayos ho Ayaw natin. sabihin nila kung sino ako. Sila po nag-uusap ng doktora, hindi naman po kami. Nalaman na lang po natin. Pero pagka, halimbawa, sinamahan ng abogado natin si Ate Susana, eto yung 30,000, akin na yan, pumayag kayo na hawak niya, assessor, magkano, eto. Proseso muna. Opo. Lahat yan pupuntahan ho natin. Yung proseso na katanggap-tanggap sa inyo, dadating po tayo doon. Ha? Salamat po sa inyong tiwala. So, aayusin ho natin yan. Attorney Mark, Attorney Matt, maraming salamat. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa po ang... Ayon kay Susana, hindi na siya magpapasukli o hihingi ng mga kondisyones kapalit ng pagbabalik niya ng titulo ng kanilang lupa sa kanyang mga kapatid. Ayun na nga po, nagpunta tayo sa abogado, napanotaryo nyo na, kasama po yung mga kapatid ko, tsaka po kayo. Nagpapasalamat po ako sa Cayetano in Action. Napagkasunduan nilang muling magharap sa barangay para formal na italaga ang kanilang kapatid na si Mario bilang tagahawak ng titulo. Kami po magkakapatid ay nagkausap-usap na kami ay may karapatan sa bawat isa na humawak ng titulo. Pinagkatiwala po sa kapatid po naming isa na nakakatanda po sa amin. At dahil nakumpirma ng team ng CIA with BA na wala ng pananagutan si Susana sa ospital, kukunin na ni Susana ang titulo mula rito at agad na ibibigay kay Mario bilang pagkilala sa pinagkasunduan ng kanilang pamilya. Ay nagpunta po kami sa barangay po at nang makausap po namin si Kap Malu Kundangan para po siya ang mag-ayos at mamigay ng bawat kasulatan na ipinamahagi niya sa aming magkakapatid sa pagkakaroon po namin ng karapatan sa bawat isa. Nagpapasalamat po ako sa iyo, Kuya Alan, dahil po kami po ay sinubukan ko pong makalapit sa inyo pero nabigyan niyo naman po agad ng aksyon. Love thy neighbor, isang utos ng Diyos na napakahirap gawin para sa pamilya ni Aling Osi at sa pamilya sa katabi nilang bahay. Matagal na po ang aming alitan ng pamilya Traiso pero lalong lumala po nung itinayo po nila ang poste nila sa lupa ng aking lola na tabi ng bahay po namin. Natatakot po ako nung itayo po nila yung poste na ang wiring po ay malapit na po sa bubong, baka po nangangamba po kapag mulan po nasunog. Ang liwanag ng kabilang bahay, panganib na iniamba sa tahanan ni Osi. Pagkakita namin, nagulat kami, masikip yung lugar eh. So, nakita namin yung wire, bumaybay nga dun sa bahay. So, ang tendency kasi, pagka humahangin, humahapay din yung wire eh. So, pagka nagsiswing yung wire, possible na baka natalupan yung wire. So, kung natatalupan yung wire, magkukos ng ground doon sa isang bagay na tinatamaan. Kahit sa pagkuha ng tubig sa poso ni Aling Osi, ramdam niya ang pagguhit ng kuryente sa kanyang kamay. Isa pa ho naging problema ko po nung itinayo po yung poste, pag gagamit po ako ng poso, ay nagaground po ako. Ang bawat patak ng ulan, hindi lang basa ang dala, kundi banta ng kuryente. Ang bubong na dapat ay proteksyon, naging dahilan ng kaba. Ang posong dapat ay kukuhanan ng tubig, dinadaluyan na ng panganib. 2 dekadang away magkapitbahay, mas pinalala ng kuryenteng nagbabanta sa kalusugan at buhay. Kaya dumulog si Aling Osi sa ating programa. Kaya Kuya Alan, humingi po ako ng tulong para agad-agad aksyon dito po sa problema ko po sa poste. Yung problema dun sa away nila sa kapitbahay. But ano yung initial na sinasabi mo, Matt, about the Ang naging wires? problema kasi nila, Kuya Alan, yung wires sa mga kapitbahay tumagos dun sa bubong na part. Kumbaga, since Meralco line naman siya, pwede natin sigurong i-ano kay Meralco i-course through. Usually naman,
nakikinig sa atin kung sino man lumapit, whether dun sa kanilang area manager or yung may relationship. But since alam namin natin yung lugar, lapitan nyo rin si Kapitan. Tapos, solve muna natin to. Opo, kuya. But after natin to ma-solve, tignan nyo rin yung lahat ba silang magkapitbahay na yung buong pamilya magkakagalit o yung si Ossie lang kasi nga, ang hirap talaga ng araw-araw stress ka dahil ang kaaway mo, kapitbahay mo. So, ayusin muna natin to, but kung pwede tayong maging instrumento na maging maganda relationship nila, why not? Opo, Kuya Alan. Alamin po namin, puntahan po namin ni Jolly yung lugar po nila para malaman po namin. Apa, sir. Thank you. Matapos planuhin ang solusyon, agad nang nilapitan ng team ang mga kinauukulang aaksyon sa problema ni Aling Ossie at ng kanyang kapitbahay. Noong nakaraang linggo, may inalapit daw yung Cayetano in Action na concern, reklamo ni Nanay Ossie na wire daw na bumaybay daw doon sa bahay nila. Yung wire daw ay parang nagkakaroon daw ng epekto at na nagiging grounded daw yung linya nila. At mula rito, isang agaran aksyon ang ginawa natin para alisin ang panganib sa buhay ng kuryente. Hindi man ito mapagbati ang 2 dekadang alitan ng magkapitbahay, isa itong hakbang para maging ligtas ang kanilang bawat paggising na may dalang pag-asang darating ang kabilang pagkakasundo balang araw. Kasama po natin ngayon si Nanay Ossie. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw sa amin dito ni Kuya Alan. Marami po salamat po sa pagtulong sa amin po sa pagsolusyon ng aming problema po sa wiring po, sa bilis ng action po, Kuya Alan. Ang lesson naman talaga lang, Ate Ossie, is that pag may problema, hanap ng solusyon, di ba? Kaya nung tinitignan ko, Ate Ossie, sa lahat na nangyari, tatanong ko nga rin sa iyo na kung makakatulong din kami, kung hindi man magiging close sa kapitbahay at least magkakaroon ng peace. Aside from thanking you sa tiwala sa show, of course, Kuya Boy, papasalamat tayo kay Engineer Gab Paterno ng Meralco, siya yung Customer Sales Engineer. Si Resel Rondillo, yung Relationship Manager ng Meralco. Of course, ang ating kapitan, masipag yan, si Papa Jun. But yun nga, kung makakatulong kami sa relasyon sa kapitbahay, di ba? Kasi nakaka-stress talaga. Apo. Tsaka ang hanga ko po lang sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Ang bilis po ng action niyo po. Ang bilis. Yan ang Cayetano action agad. Opo, ang bilis. Gusto, Salamat po. kumusta na- Maraming salamat po. Kumusta naman po ngayon? Okay na? Okay na, hindi na po ako kinakabahan. May bagyo po, wala na po yung wiring sa bubong namin po. Oo. Napakalaking bagay, no? Opo. So, maraming salamat. Maraming salamat. At sana'y marami pang blessings ang dumating sa inyo. Po. Maraming salamat. Sa iyo at sa iyong mga kapitbahay. Opo, maraming salamat po. Maraming salamat at huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa po ang... Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Siomai King, ang hari ng siomai. JC Organic Barley, live healthy, choose good life. And Seimada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC Taguig. Boy Abunda. Miss Lani Misalucha. I'm proud to say your name. Aww, From the bottom of my heart. thank you. You're doing a concert August 21. Saan ito? Ito'y magaganap sa The Theater at Soler sa Pasay. We are going to have 40-piece orchestra under the baton of Toma Kayabyab. So it's called Still Lani. So yun nga, sana makadalo po kayo sa August 21 sa The Theater at Soler. Directed by Calvin Neria. Directed by Calvin Neria. Yeah, it's being produced by friends. It's being staged by friends, and it stars a friend. Oo nga, by Backstage Manila ito. That's right. Sabi ko sa'yo, kumusta ka? May concert ka. Ito ninenervyos. Tanong. Totoo naman, syempre. I'm not gonna deny that. Of course. Fact that. Pero ito ang tanong ko, ang tapang-tapang mong tao, sa dami ng iyong pinagdaanan, wala kang inatrasan,
including the health challenge that you went through. Hindi lamang ikaw, pati si Nolly Boy. Ang tapang mo pero nininervyos ka pa rin. How do you reconcile that? Yun nga din, kahit ako hindi ko rin ma-picture kung paano yun napagsasama. Diba? For me, it is still okay to feel anxious. It's still okay to feel nervous. Para kasi, you know, if that aspect nawala na sa'yo, parang wala nang room for you to improve. Parang masyado ka ng confident, di ba? So, okay, kahit naman mapalaki o mapaliit na trabaho ang gagawin ko, mapalaking concert o mapaliit, talagang ninenervyos pa rin ako. Especially now, na ganito na yung aking sitwasyon. Nag-ano muna ako, yung parang meditation. Yung magme-meditate ako, like, I would try to listen to a certain frequency to calm my nerves. Ganon. Or I do affirmation, you know. Aside from, of course, the prayer, meron, mag-ano mo, para lang maano yung nervous ko, yung ganon. Yeah. Because people do not realize that moment from backstage, ang tawag namin yan, to the light on stage, is one of the most exciting and one of the most nerve-wracking experiences one can ever go through. Di ba? Kasi parang, alam mo yun, parang hindi mo talaga malalaman kung ano yung mangyayari. The title of your concert is Still Lani. Bakit? Kasi parang, you know, this concert would be like a testament of how an artist had gone through different seasons in life. Personally, ako, you know, I've gone through this different phases in life, of different chapters in life. And syempre, bawat chapters na yan, iba-iba ang kulay, iba-iba ang kwento, di ba? Merong mga, kumbaga nga sa song na tila, merong makulimlim, merong mabigat, di ba? Pero meron din mga chapters na bright, it's sunny, it's lush, it's happy. So, different seasons eh. The highs and the lows of your career, the highs and the lows of your life. Para sa akin, ang dating sa akin ng Still Lani, sa dami ng seasons na pinagdaan mo sa iyong karera, Still Lani because ito yung hindi nababago sa'yo. Parehong puso pa rin ang aawit. It's still the same heart. It's still the same soul. Essentially, yun ang hindi natibag, hindi nayanig, nanatiling Lani pa rin. Diba? Sabi mo, you went through phases of your life. Ang hirap ng tanong, pero first things that come to mind, ano yung most challenging, ano yung most exciting? Most challenging. Was there a time na kinailangan mong itago si Nolly, your husband? Nung nag-uumpisa ako, hindi na ako bata, di ba, nung pumasok Pero ako Reyna sa... ka na. Ha? Reyna ka na. Hindi naman, hindi totoo. No, hindi rin hindi biro. Hindi kasi nga, nung pumasok na ako sa, kumbaga sa mainstream recording or music industry, you know, I was already, almost 27 years old. Tama. I was already married. I already have 2 daughters that time. Nung time na yun, talagang pinag-usapan namin na you're just gonna be here as a Lani Misalucha. Walang, kumbaga, if there's going to be some press conferences, we're not going to talk about family life. Kumbaga, para i-establish muna yung person na si Lani Misalucha. And then we will tell the story. Tsaka na lang kung ano. Was that difficult? Yes. Kasi nga, parang ang hirap eh. Parang sinabi mong, eto blue ito ha, blue. Pero gustong ipasabi sa'yo na hindi pink yan. Parang ganon. Parang ganon. Tama. And of course, maririnig mo yung mga salita, kailangan to eh. Oo. Yes. Pinasok mo ang negosyong ito. Yes, but I completely understand. Ako din. I completely understand. Ako din. I'm a manager by training. You know, naiintindihan ko rin yun. A part of the play, part of the game plan. Tanggapin man o hindi ng ibang nakakaintindi at hindi nakakaunawa. Pero nandun ka sa industriya na may mga tanggap, may hindi tanggap.
Correct. Kaya Correct. naroon na yung nagpapakilala ka muna. Kanina pag-usapan natin ang challenging. Ano yung that highest? Alam ko marami. Marami yung mga highest point of your career and life. Both life and career. Ano yun? Pinaka-highest. Dati noon, tinanong ako niyan, ang masasabi ko na achievement ko sa buhay, I would be the most proud is being a mother. Wow. And now, yung tanong mo, being a grandmother naman ang sagot ko. Kasi alam mo yun na, nagkaroon kami ng first grandson, I was only 45. Nakahiga kami ni Papa Nose. So, nasa hospital yung anak namin, ng anak na. Alam mo yung we were like, dun sa kama. Hi, Lolo. Sabi niya, hi, Lola. Alam mo yun, parang iba yung di ba tayo na nagdidinig natin, iba daw yung pakiramdam na merong grandchildren at iba daw yung pakiramdam ng pagmamahal. And now we are experiencing it. Now, I do not know, I really also cannot explain. But I totally understand you. Dahil magkakasabayan tayo sa maraming bagay. Napanood ko ang iyong karera. And even today, in hindsight, every time I'm also asked, ano yung pinakamalaking achievement, di ba? You don't think about awards. You don't think about the big shows you've done. You don't think about the interviews that you've done. Ang pinakamahalaga, you go back to the basics. And I always say, you know, the height of my career was when I finally realized that I was making my nanay proud. The core, that's your core story, di ba? Yeah. And that is in your music, that is in the way you live. Hindi ka na-overwhelmed ng pera, Lani, in your career? Parang, kasi syempre, when the money is coming in, you know, andito yung parang, kumbaga, parang much is given, much is required. Right. You know, parang, pag merong kang ganito, pero meron ka rin, parang yung left ang nagre-receive, parang kailangan mo, yung ganon, lumalabas pa rin. Parang nakaka-overwhelm in a sense na parang, oh my gosh, marami pa rin pala tayong ginagastos. Yung mga ganon. Tama. Pero when sinasabi mong overwhelmed na, oh my gosh, the money is here. Hindi naman. Hindi naman. Bakit? Because of your family? Because of Noli? Why? Meron akong mga moments na, merong mga gigs ako na na, kunwari, tapos na yung gig. Siyempre, bayad na, Nabigay ko ba sa kanila yung presyong binigay nila sa akin? Oh. Alam mo yon? Yes. Ito naman yung kung saan ako nanggagaling. Parang, teka mo na, hindi ko kaya sila na shortchange? Alam mo yan? Parang, yung bang presyong binayad nila sa akin, natumbasan ko. Ganda ng perspektibo. Yung That's why you remained humble. You remained totoo, hindi kasi nga. human. Oo. Kasi nga yung ito na ako, di ba? Kasi sabihin ko sa'yo, meron pa rin talaga akong little things here and there na, hindi na ako katulad nung Lani na before ako magkasakit. Di ba? Di ba? Parang, yun talaga, meron akong mga ganung moment. Parang, okay, tapos na yung trabaho. Tama ba yung binigay ko sa tama ba yung kumbaga tama ba yung Ganda ng nabigay ko sa insight. kanila, di ba? I want young singers, I want young performers, I want young actors to listen to this line. Totoo yun. Ang ganda. Ang gandang balanse, di ba? Mga ganun. Deserve ko ba? Binayaran? Hindi, deserve ba nila yung... Deserve ko ba yung kanilang yung ibinayad deserve sa akin? ko ba? Oo. Yung Because banayad nila. that makes you assess. That makes you assess and examine yourself. And stay humble. And stay grounded. And stay human. Oo. Kasi pwede kang lumipad talaga sa ating industriya. Oh, yeah. Diba? Oh, yeah. That's why it's important that you're able to ask questions like this. Ganda nung reflection. Kaya napaka-exciting. Halimbawa, pag sinabi mong August 21, may concert sa Lani Mansalucha. So, looking forward to your concert. Invite everybody. Invite everybody to the concert. Well, hi everyone. This is Lani Mansalucha, and I would really love for you guys to see my concert. Still, Lani
on August 21 at the theater at Soler. And we are going to have a special guest, Ben and Ben. Wow! Kailangan ko ng mga bagets. Of course, directed by Calvin Neria. Maraming salamat. Thank you. Alan Piapit po tayo dito sa Kaitan in Action with Boy Abunda. At ang ating mga bisita ngayong gabi po ay volleyball at basketball players mula po sa Montalban. Mula kina Kuya Alan at sa programa, kayo ba'y handa manalo ng 5,000 pesos? At 3,000 pesos. Walang uuwi na walang regalo mula sa programa. Lahat merong ensaymada mula sa La Luna. At mga regalo mula sa JC. Lima dito ang maglalaro at 5 dito ang maglalaro. So, bali kayong 10 ay may pagkakataong manalo ng 3,000 pesos. Pag hindi kayo pinalad, matalo si Kuya Alan. Pero pag kayo'y natalo nyo si Kuya Alan, mananalo kayo ng 5,000 pesos. Pumunta lamang kayo sa ilalim ng inyong mga upuan naroon ng CIA card. Kung meron kayo niyan, kayo'y participant. Ayun! Mukhang magandang laban, Kuya Alan. Okay, dito tayo. Forward tayo lahat. Forward tayo lahat. Okay? Mukhang maganda ang laban. Umpisahan natin dito sa mga basketball players. Okay, in 3, 2, 1, go! 3,000 pesos. Okay, ready, go! 3,000 pesos. Ready, go! 3,000 pesos. Ready, go! 3,000 pesos. Okay, go! 5,000 pesos. Okay, go! 3,000 pesos. Go! 3,000 pesos. Okay. Ready, go! 5,000. Magaling na player. Tumusunod sa instruction na kailangan manalo. Oo. Kayong dalawa, kailangan manalo. Alright. Ready, go! 5,000 pesos. Maraming salamat. Kayo naman ang aming mga regalo para sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Kuya Boy, talagang pag tinanong mo ang Pilipino, Diyos at saka pamilya. Pagka nagkakaroon ng problema sa pamilya, napakasakit din. And ano tendency natin pag masakit? Magsalita din ng masakit. Mag-isip din ng masakit. So, let's all just be conscious that kung ano ang precious sa atin. Pag hindi natin inalagaan, pwede rin mawala. At huwag nyo nang hintayin na magsisi kayo na nagkabati o hindi. Kasi maikli buhay. So, I was hoping that that can be short exchange na ganyan. Just realizing that ano ba importante sa atin, di ba? Wala namang magsasabi sa atin na mas importante ang pera. Kaso sa kapatid, sa anak, sa nanay, di ba? So, yun ang aking konting insight dun sa problema ng magkapatid. And then kanina kay Ossie, medyo happy naman kasi naayos. But kasi naging problema nila yung kable na nagka-bulbul na, di ba? Okay. And then siyempre ang problema, sino magbabayad? Kaya tayo nag-thank you. Dagdagan ko pa sa ERC din, no? Sa Meralco kay Kapitan kasi nga, hindi na gumastos sila Ossie at yung pamilya. Hindi rin gumastos yung kapitbahay nila.
we're more than happy talaga, di ba, Kuya Boy, to be able to be part of the solution. That's right. Ang daling sabihin ng problema eh. Lahat kami na elected officials, alam ang problema, ang solusyon ng problema. That's why I'm really happy that we have Cayetano in Action and the one and only Boy Abunda. Kasi masarap maging bahagi ng solusyon. Tama. Ako naman kanina, I'll build on what you said about respeto. Kasi lahat naman tayo, meron tayong mga hindi gusto. Meron tayong mga hindi nakakasundo. Pero tinamaan ako doon sa sabi ni Kuya Alan na yung salitang respeto. Naalala ko yung pelikula, yung Troy. There's a particular scene in that movie na namatay yung anak ng hari. At napatay siya nung kalaban. So when they were trying to retrieve the body at kinukuha na, that was a powerful line. Even enemies deserve respect. Napakahalaga sa akin. Rules of war noon meron may mga batas. Lalo na tayo, halimbawa, pag pamilya ka, hindi lang nagkakaunawaan, natural dapat ang respeto. Kaya nung sinabi mo na, Kuya Alan, na tawagin mong ate, laking bagay nun. Kasi pag sinasabi mo, halimbawa, ate, hindi ko gusto ang sinabi mo, iba ang dating kaysa, hindi ko naman kasi gusto ang sinabi mo Una yon, yung respeto na, ang laking tulong. Hinahanapin ng tao kung gaano mo pinahahalagahan yung katapat mo, yung kausap mo. Pangalawa, your athletes, volleyball players, basketball players, meron tayo ring, di ba yung passion na dadala ka pag naglalaro ka? Ngayon, I'm a fan of tennis. Na ngayon ko nang naiintindihan ng klaro, Kuya Alan, na halimbawa pag sobra na ang napaka-intense na ang laban, it becomes a mental game. Pero meron tayong kaugalian na pag halimbawa pumalpak ang palo ng isa, sinabi ko naman kasi. Sinabi ko naman kasi. Di ba? I think it has something to do with attitude na, ano ba, last 2 minutes, huwag tayo magsisihan. What can we do? Yung sinasabi ni Kuya Alan, na ang problema, yung maling palo, can create an opportunity. Kasi kadalasan ang nananalo ng mga atleta, yung talagang may mental control. Tama, Kuya Boy. Yung It creates kasi that opportunity na, okay, 30 seconds, ano ba ang pwede nating gawin? Buhay. Nasa problema ka, hindi pwedeng, ikaw naman kasi, hindi, ano ba ang pwede nating gawin? And that goes back to the original discussion of Kuya Alan that napakaganda ng pakiramdam pagbahagi ka ng solusyon. So maraming salamat at sana'y mabaon natin ito. And ulitin ko yung parating sinasabi ni Tatay kasi wala tong conflict sa lahat ng pag-uusapan, di ba? Parating sinasabi ni Tatay, huwag magpaapi, alamin ang batas. At kung pwede nga, idadagdag ko, di ba? Kung meron kang legal na kaalaman, mas mailalaban ang ating karapatan. At doon lamang tayo sa tama dahil sa batas, wala tayong kawala. Maraming salamat. Kita-kita tayo muli next week dito lamang sa